ng iba't ibang samahan ng relihiyon na humanga sa mga aktibidad at proyekto ng Iglesia ni Cristo, katulad ng pagpapatayo at pagsasaayos ng mga gusaling sambahan. Sa isang misa sa Leyte na pinangunahan ng tinagurian ng mga Katoliko na The Healing Priest, ay ito ang naging bahagi ng kanyang sermon. Kung titignan natin, itong mga Iglesia ni Cristo, siguro naman wala pa sila 10%. Mas malaki ang dami natin kaysa sa kanila. Pero, hindi nila mapapansin ang kanilang simbahan. Italos na. Kasi nagtutulong-tulong sila na pamaganda sa simbahan. Sila mismo tumutulong. Kinikilala rin ng maraming pari ang tinatamasang tagumpay ng Iglesia ni Cristo sa malalaki nitong proyekto, katulad ng Philippine Arena. Isipin natin sa laki, pinakamalaki sa buong mundo na isang dome arena. No? Ibig sabihin, talagang pag sinabi, no, at nagkaisa ang pamunuan at kasabi ng iglesia, matutupad, gagawin at gagawin. Kung isipin ko, yung Philippine Arena ay ilang simbahang Katoliko na yun. Ano? Kami, pagka magpapagawa ay magpapabingo, fundraising. Pero kayo talagang humahanga ako na kapag talagang nakita nyo na maliit na ang inyong bahay-sambahan at hindi na kasya sa dami ng mga kasabing sumasamba, madali nyong maipagawa. Kaya talagang kahanga-hanga ang inyong pagkakaisa at suportang pinapakita sa inyong iglesia. Actually, matagal na akong nag-aasa-asang pumunta sa Philippine Arena. Hindi pa talaga ako nakapunta. Ang bantayog ng Philippine Arena ay nagpapakita ng bantayog ng simbahan ng Iglesia ni Cristo, na kung gaano ito katatag ngayon at gaano ang bantayog nito ay nasasalamin sa katatagan din ng simbahan despite the trials and obstacles. So, sa tingin ko, ang Diyos na siyang gumagabay sa simbahan ng Iglesia ni Cristo ay patuloy niya itong gabayan. Maging ang mabilis na paglago ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay naging kapansin-pansin sa kanila. Sabi ko, nauna kami sa Iglesia ni Cristo. 1902 kami. 1914 sila. Pero ang growth ay talagang mabilis. I really admire, no, sa pamamaraan ng Iglesia ni Cristo, lalo na sa discipline, sa evangelization, talagang masinsinan kayo, doon nakafocus. Nakita natin ang naglalakihan at nagagandahang mga bahay sambahan ng Iglesia ni Cristo. Isang palatandaan na lumalago kayo, parami ng parami ang mga kasapi, at parami mga Pilipino, at hindi lang mga Pilipino, kundi sa buong mundo, ang mga taong uhaw sa salita ng Diyos, mga taong naghahanap ng kaligtasan, mga tao na gustong mapalapit sa Diyos. Hindi rin lingid sa kanilang kaalaman ang puspusang pangangalaga sa mga kaanib na pinangungunahan ng pamahala sa iglesia, katuwang ang mga ministro at mga may tungkulin. Yung pamamaraan ng pag-manage sa mga tao, shepherding, mga ganyan, na mayroong deaconess, how you manage that people. Yun yung kulang talaga sa amin. Doon, we have lay ministers, pero hindi ganun ka-intensive sa inyo. Pag-care nila sa mga miyembro na binututukan mo yung mga families, kami, very relax lang kasi kami. Minsan nga, may mga nagkasakit, may namatay, parang sa Roman Catholic din, na nalaman lang naman patay na. Parang they don't care ang dating sa kanila kasi unang-una, di mo naman talaga matutukan lahat yung mga members mo. So, unlike sa inyo, ay mayroon kayong mga nakatalaga dalang diaconess na mga deacon na talagang may nakatutok. Mahigit 100 taon po na maintain ang
pagkakaisa. At pag sinabing iglesia po sa amin, talagang kagalang-galang, respeto at hindi pwedeng manloko dahil matitiwala. Kumusta na po kayo, mga kapatid, mga kaibigan? Ito pong muli si kapatid na Cesar Sineta, buong puso pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Panalangin ko po lagi na sana'y wala tayong sakit, mapayapang araw-araw kasama natin ang ating pamilya, na wala tayong karamdaman sa ating katawan. Ito po ang Comment on Air. Welcome ko po kayo dito sa Comment on Air. Ito po ay sarili ko po itong channel. Wala pong kinalaman dito ang sino paman, lalong-lalo na po ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi po ako ministro, mga kaibigan, mga kapatid. Isa po akong diakono. Ito po ay personal conviction ko po ito. Simula pa po nung mabautismohan ako sa Iglesia ni Cristo, ay naging advocacy ko na po ito. Ang ibalita sa anumang paraan ang aking pananampalataya bilang isang Iglesia ni Cristo. Kaya ito po ay pamamaraan ko. Ano po? At sumasagot din po ako sa mga nagtatanong at pinagtatanggol ko rin po ang aking pananampalataya sa lahat ng mga naninira sa Iglesia ni Cristo. Di lalo na po ngayon nasa social media. Ito po ang naisipan kong mabisa at napakagandang paraan sapagkat yung mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko na lalo na nasa ibang bansa na, sa pamamagitan po nito ay naipadadala ko sa kanila itong bidyong to para maunawaan nila bakit ako nag-Iglesia ni Cristo, bakit ako umalis sa Katoliko. Yan po mga kaibigan ang gusto kong maunawaan ninyo. Ngayon po ang ating papaksain, mga kaibigan, ay tungkol po sa mga maliliit na grupo na di umano'y dipinso raw silang Katoliko, mga nagpaparatang, naninira ng mga nag-Iglesia ni Cristo raw ay dahil sa maling akala. Nang pahiga na ako, bigla kong nakita ang liwanag. At nakita ko ang mahal na Birhen Maria. Ang mahal na Birhen Maria mismo. At narinig ko, huwag kang mag-alala. Pagalilingin ko si Tiyan mo. Kaya, nang narinig ko yan, Nakita mo yung mukha niya, bro? Nakita mo yung mukha niya? Oo. Nakita ko. Narinig ko pa yung guardian angel na nag-introduce sa mahal na Birhen Maria. So nakita ko, di ko talaga yan makalimutan. Pero hindi ako maniniwala yan. Hindi agad ako naniniwala. Bakit? Even the demon. Yes. Si Saint Padre Pio nga, ilang bisis pinakitaan ng Birhen Maria, pinakitaan ng Panginoon, ngunit demonyo pala. Una, bakit naman ako pakitaan ng, sino naman ako na pakitaan ng Birhen? At yun lang ang kaniyang, delikado yan. No? Maring ang sabihin ng ganun kasi isip-isipin nyo, inuutos ng pare na magsimba, yung pala ay nasa loob yung mga demonyo. Tuloy. Nag-reading, o kahit yung humili ng pare, no, ilan lang siguro ang magtandaan. At napansin mo ba na habang nasa simbahan kayo, yung isipan nyo parang nasa labas ng simbahan. Kaya, pag nasa simbahan tayo, magdasal tayo sa guardian angel natin na makafocus tayo sa misa. Dahil kahit sa loob ng simbahan ay nag-operate si Satanas. Teka muna. Alam mo ang misa, hindi utos ng Diyos yan. Wala kang mababasa sa Biblia ng misa eh. Kailanman, ang mga apostol hindi nagmisa. Windel Talibong huwag ka sanang magagalit kasi nagtuturo ka ng labag sa Biblia labag sa aral ng Diyos
Walang utos ang Diyos na makinig ng misa. O kailanman hindi mo mababasa o nagmisa ang mga apostol. Bawal po sa Biblia yun eh. Tuloy natin. Eh, mabuti pa ituloy ko ng paliwanag ko. Bakit bawal ang misa sa Biblia? Eh, ang misa kasi, ayon sa kanila, yan ay paghahandog ng katawan ni Kristo sa pamagitan ng tinapay at alak patungkol po sa kasalanan ng tao. Para bang paghahain ng mga kasalanan patungkol sa kasalanan ng bayan ng tao. Inihandog niya ang sarili niya para sa pangtubo sa kasalanan ng tao. At diyan ay sa pamagitan ng tinapay at alak. Yun po ang kahulugan ng misa. Eh sa Biblia po, sa Hebreo 27 ng Hebreo, mababasa niyo po riyan na hindi na kailangan ihandog araw-araw si Kristo. Hindi na kailangan ihandog araw-araw. Bakit? Eh minsang ginawa na niyan. Kaya bawal nang ihandog mo araw-araw kasi hinandog na niya ang kanyang sarili minsan nang mamatay siya sa cross. Kaya hindi na kailangan siyang ihandog lagi. Bawal po yan eh. Kasi ang misa, inimbento lang yan eh. Hindi po talaga utos ng Diyos yan. Kaya wag mong sabihin na para wag matukso ng demonyo sa loob, eh makinig lang. Makinig. Eh yun nga sa demonyo, kaya nandyan ang demonyo kasi yung misa sa demonyo yan eh. Masakit po ito, wag po kayong magagalit sa akin mga Katoliko. Talaga pong yan ang katotohanan. Ano po? Eh ito si Talibong eh, minister daw siya. Deliverance minister. Eh, hindi po ministro ng Diyos to eh. Eh pagka hindi ka ministro ng Diyos, kaninong ministro ka? Dalawa lang naman yan eh. Pag hindi ka sa Diyos, kanino ka? Sa diablo ka. Pag hindi ka sa diablo, sa Diyos ka. Pag hindi ka ministro ng Diyos, kaninong ministro ka? Kasi nagpapakilala siya eh. Deliverance ministry raw siya. Bueno, tuloy natin. Tuloy natin. Operasyon ng mga fallen angels. Walang pahinga. Walang tulog. Dahil sila hindi na kumakain, hindi na matutulog. At sila'y umaatake sa atin kahit tayo ay natutulog. Tignan mo yan. Bakit ka naman naatike ng diablo kung natutulog ka? Eh, tulog ka eh. Maniwala ka dito sa talibong. Hindi mo malaman kung anong turo ito eh. Kaya kayong mga sumusunod dyan, ay kawawa po kayo. Huwag kayong maniwala sa taong yan. Hindi po totoong pinagtatanggol kayong mga Katoliko na. Hindi. Kaya lang kunwari nagtatanggol yan kasi ginagawa niyang hanap buhay yan. Ano po? Ako, maniwala kayo sa akin. Darating ang araw, matutula dito dun sa American cults, yung si Jim Jones, ganyan din kung magturo yun eh. Ang mga pinaniwalaan yun, halos umabot rin yata ng 20,000. Nag-self-proclaim yun na siya ay talagang tagapangaral ng Diyos at nagtatag rin siya ng kung tawagin ay People's Temple. People's Temple. Marami pong naniwala doon. Kaya yung mga naniwala nang painumin ng lason, abay uminom rin ng lason dahil sa turo nga noon na siya, hindi si mamamatay yung mga iyon, kaya uminom nga ng lason. Alam mo ba ang namatay? Yun ang tinatawag na Jonestown Massacre sa Guyana. Kasi mula po sa Los Angeles, sa Amerika, ay dinala niya yung grupo niya doon sa Guyana, kung tawagin yung Jonestown. Doon siya gumawa ng parang medyo kaharian niya. Doon niya sinikap niyang buuin doon. At pagka nakapasok ka doon, hindi ka na makakalabas. May mga gwardiya na sa loob. Kaya pagka naging kaanib ka na doon, hindi ka na makakalabas. Medyo sa liblib na po yun sa Guyana. Ayun, yun ang tinatawag na American cults. Parang ganito si Talibong. Nagtuturo yun. Dati, charismatic yun, protestante. Ngayon, nagturo din yun ng mga ganyang paraan ng pagtuturo na siya ay, nag-self-proclaim siya na siya ay mangangaral ng Diyos. Kaya pinaniwalaan siya. Magaling din magsalita, oo. Kaya mag-ingat po kayo diyan, Kitalibong.
darating ang araw, darating ang araw, magtatayo rin yan ng sariling grupo. Yun ang kulto. Kung ano-anong di umano, laban siya sa mga anting-anting, yun daw na mga nagbibigay ng mga anting-anting, siya rin anting-anting tinuturo niya eh. Kinokontra niya yung mga mga nanghuhula, hindi raw totoo yun, at pagkatapos kinokontra niya yung mga nanggagamot, yung mga manghihilot, kinokontra niya yon. Pero nagtuturo din siya, gusto niya sa kanya kasi. Labag po sa Biblia yung ginagawa ni Talibong eh. Hindi po ito totoong sa Diyos to eh. Totoong mayroong katulad ni Talibong sa Biblia na nagpapalayas ng demonyo. Ang hindi po totoo, yung sabi ni Talibong na sa Diyos siya, yun ang hindi totoo. Sa demonyo po yung ginagawa ni Talibong. Bakit? Bawal na bawal po sa Biblia yan eh. Nasa Deuteronomio 18. Binasa na po ni Talibong yung pero 9 lang. Hindi tinuloy sa 11. Pag tinuloy nyo sa 11, nandoon na yung si Talibong. Yung nakikipagsangguni sa masamang espiritu. Bawal yon. Nakikipagsangguni sa mga patay. Ayan, patay na. Nagsisangguni pa ito eh. Sabi, karumal-dumal sa Diyos yan. Kaya sa panahon ng mga apostol, mayroong ganyan ng mga nagpapalayas raw ng masamang espiritu. Ay nilabanan sila ngayon nung talagang may samang espiritu sapagkat sabi nung yung 7 yun magkakapatid nasa Gawa 19 yon. Gawa 19. At anak pa yun ng mga pinunong saserdote, pare. Gumagawa nun. Ngayon, natapat sila doon sa taong ang sabi, ginagamit nila yung pangalan ni Kristo na sila nagpapalayas raw din sa pangalan ni Kristo. Ang sabi ng masamang espiritu, yung tao yun na may masamang espiritu, kilala namin si Jesus, kilala namin si Pablo. Sino kayo? Kaya pagka ganon, nakipagbuno. Tinalunan sila, nakipagbuno yun. Nahubaran yung 7 magkakapatid eh. Ito si Talibong. Siya mismo pinanood yan eh. Pinanood yan. Sabi niya, yung cross ay sandata laban sa demonyo. Nung ganun niya yung mayroong masamang espiritu, nasuntok siya sa ilong eh. Dumugo ilong niyan eh. Kung mabisa yung cross laban kay Satanas, dapat hindi siya nasuntok. Paano ngayon mga kapatid? Mga kapatid, ayan, tinatawag ko na kayo mga kapatid. Mga katolikong bangaw. Kung naniwala kayo kay Talibong na ang krus ay labang kang kay Satanas at pagkatapos yung mayroon masamang espiritu, may hawak na atak, gulok, pagkatapos tiwaling-tiwala ka sa krus na hindi ka tatabla nun, saksakin ka ngayon. Paano nga? Kaya huwag kayong maniniwala kay Talibong. Siya mismo nasuntok. Nasuntok yan sa ilong. Kaya huwag kayong maniniwala niyan. Hindi sa Diyos yan. Yung mga apostol, pinagkalooban yun na talagang ganyan palayas ng demonyo. Pero, sinabi ni Kristo na matuwa kayo kung ang inyong pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay sa langit. Hindi yung hindi yung papalayas ng espiritu. Hindi yung kaligtasan. Hindi yung kaligtasan. Kaya sabi ni Kristo nga, sa pagparito niya, sa paghuhukom, marami niyang magsisitawag sa aking pangalan. Hindi bagaan niya kami nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan. Anong sabi ni Kristo? Kung magkagayon, ipahayag ko sa kanila, magsilayo kayo sa akin, manggagawa kayo ng katampasan. Hindi kikilala ni Kristo yun. Kaya, walang kwenta po yung itinuturo ni Talibong. Walang kwenta yan. Walang kaligtasan po yan. Oo. At saka, nako, tuloy natin. Greatest prayer is the Holy Mass. Focus lang tayo sa misa. Pakinggan natin ang first reading, Salmo, second reading, yung binasa na Ebanghelyo, at yung pari. Lalo na during sa consecration, no? Isa na ng pari ng ostia at yung chalice. Dapat tayo na Ayan mga kaibigan, itinuturo na niya yung consecration. Ano ba yung consecration, Talibong?
Alam mo yung consecration na yan ang nagpapatunay na hindi nga sa Diyos ang misa. Babasahin ko po sa inyo kung ano ang pakahulugan nila sa consecration, yung tinataas na yung hostya. Ano po? Babasahin ko po sa inyo mula sa aklat ng Katoliko. Ano po? Para matuto ito si Talibong. Na ang katunayan na ang misa ay hindi yan utos ng Diyos. Wala kang mababasa sa Biblia na nagmisa ang mga apostol. Ano? At saka hindi na niya kailangan ihandog pa si Kristo araw-araw. Bakit? Minsan na niyang ginawa nang siya ihandog niya sarili sa krus, namatay siya sa krus. Kaya hindi na kailangan ihandog mo saan yung tinapay. Kasi wala nang kabuluhan yan. Bawal na yung misang yan na inimbento ng pare. Ito pa ang tinatawag na consecration. Power of consecrating. Ito, Wendell Talibong, ito ay mababasa mo sa The Faith of Millions. Sulat mo, Talibong, The Faith of Millions. The Credentials of the Catholic Religion by Reverend John O'Brien, PhD, LLD, the University of Notre Dame. Nihil obstat, Reverend Edward Miller, Censor Librorum, Imprimatur, John Francis Nall, D.D., Archbishop, Bishop of Fort Wayne, copyright 1938 by John O'Brien, published in USA by our Sunday Visitor Huntington Industry. Ayan, mga kaibigan. Ayan, Talibong tandaan mo yun at ito ay mababasa ninyo sa page 9, page 266 to 267. Mababasa niyo po ito, The Power of Consecrating. Yung sinasabi ni Talibong na tinataas ng hostya, ito raw ang kahulugan nun. Sa Tagalog na babasahin ko, ayan. Kung binibigkas na ng pare, ito po ang kapangyarihan ng konsegrasyon. Kung binibigkas na ng pare ang mga salita ng pagpapabanal, konsagrasyon, siya ay umaabot sa mga langit. Ibinababa si Kristo mula sa kanyang luklukan at inilalagay siya sa ating dambana upang ihaing muli alang-alang sa mga kasalanan ng tao. Ito ay isang kapangyarihang higit na dakila kaysa kapangyarihan ng mga hari at emperador. Ito ay higit na dakila kaysa kapangyarihan ni Serapin at Kirubin. Sa katotohanan, ito ay higit na dakila maging sa kapangyarihan ni Birheng Maria, sapagkat samantalang ang pinagpalang Birhen, ang taong siyang nagbigay anyong tao ng paminsan kay Kristo, ibinababa naman ng pare si Kristo mula sa langit, inilalagay niya sa ating dambana na isang walang hanggang biktima dahil sa mga kasalanan ng tao. Hindi minsan, kundi makalilibong ulit, ang pare ay nagsasalita at si Kristo, ang walang hanggan at makapangyarihang Diyos, ay nagyuyukod ng ulo sa mapagpakumbabang pagsunod sa utos ng pare. Walang pagtatakang ang pangalang naiibigan ng mga manunulat ukol sa reliyon na ikapit sa mga pare, sapagkat ang pare ay alter Christos, gayon at kailangang maging panibagong Kristo. Ayan po ang tinatawag na kapangyarihan ng konsegrasyon. Narinig ninyo? Ang kapangyarihan daw yan ng pare ay higit na dakila kaysa kapangyarihan ng hari, ng emperador. Yun daw kung nagkukonsagra sa. Kasi ang pare daw ay nakakaakyat sa luklukan ni Kristo. At si Kristo raw mula sa luklukan na ibababa sa altar. Isip-isipin nyo yan Isip-isipin nyo. Malaki pa sa mundo yung kahambugan. At pagkatapos daw, kaya ang kapangyarihan ng pare ay higit na makapangyarihan pa yan, dakilang kapangyarihan ng higit sa hari, sa emperador, higit sa dakila
at higit na dakila kaysa kapangyarihan ng sirapin at kirubin. Sa katotohanan, ito ay higit na dakila maging sa kapangyarihan ni Birheng Maria, sapagkat samantalang ang pinagpalang Birhen, ang taong siyang nagbigay anyong tao ng paminsan kay Kristo, ibinababa naman ng pare si Kristo mula sa langit, inilalagay siya sa ating dambana ng isang walang hanggang biktima dahil sa mga kasalanan ng tao. Yan ang kayabangan sinasabi ng pare. Si Maria daw ay minsan lang ipinanganak si Kristo. Minsan naging tao si Kristo sa pamamagitan ni Maria. Minsan lang yun. Samantalang ang pare daw ay ilang ulit na ibababa sa altar. Talagang ulit-ulit na yun na walang hanggang katapusan na ibababa sa altar si Kristo. At anong nangyayari? Ang sabi nila, pagka nagsalita na raw ang pare, si Kristo, ang walang hanggan at makapangyarihang Diyos, ay sumusunod sa utos ng pare. Yumuyukod, ito pa pala, si Kristo, ang walang hanggan at makapangyarihang Diyos, ay nagyuyukod ng ulo sa mapagpakumbabang pagsunod sa utos ng pare. Isip-isipin nyo yan. Nakapangingilabot yan, Mr. Talibong. Alam mo ba yan? Yan ba mapapatunayan mo? Isip-isipin nyo yan. Si Maria, na ipinakikilala nilang ina ng Diyos, makapangyarihang Diyos, ay mas mataas pa pala ang pari dyan. At pagkatapos, si Kristo raw, na omnipotent God, makapangyarihang Diyos, ay yumuyukod ng ulo at buong pakangbabang sumusunod sa utos ng pare. O isip-isipin nyo yan. Anong palagay nitong mga paring to? Mr. Talibong, anong palagay mo? Si Kristo kaladkarin na mula sa luklukan kinakaladkad ng mga pare sa altar. Isip-isipin nyo yan, mga kaibigan kong Katoliko. Huwag po kayong magtataka niyan at hindi po yan paninira. Mababasa po yan sa The Faith of Millions. The Faith of Millions, The Credentials of the Catholic Religion by Reverend John O'Brien. Ayan po. Bumili ka niyan, Mr. Talibong. Dumili ka niyan. At wag mong i-delete, wag mo na naman tatakpan yun na hindi totoo yun. Ayan mga kaibigan. Kaya sinasabi ko sa inyo, itong si Talibong, hindi nalalaman nito ang mga sinasabi. Paano mo ngayon didepensahan yan? Paano? Di nadagdagan na naman ang problema mo. Kailangan sagutin mo yan. Yung una, hindi mo na masagot-sagot na ang katuparan ng mga mamamatay taong Antikristo, yung Papa sa Roma, yung Papa rin, yung hayop na hari na may dalawang sungay, Papa sa Roma yan. Hindi mo pa mapatunayan, hindi niyo masagot na yan. Kayong mga dipensor Katoliko, hindi niyo sagutin yan. O ito na naman, sagutin niyo ito. Totoo ba yun na ang pari nakaakyat sa langit at kinakaladkad si Kristo mula sa luklukan, dinadala sa altar? Totoo ba yan na ang ginagawa niya ng pare, makapangyarihan pa, igit pa na dakila sa kapangyarihan ng hari, ng mga monarkya, ng emperador, ng anghel na sirapin, malaki raw ang, mas dakila pa raw ang kapangyarihan na yan ng mga pare kaysa mga sirapin, kaysa mga anghel. At igit raw na dakila pa, mas mataas pa raw yan sa kapangyarihan ni Birheng Maria. Bakit? Si Maria daw, minsan lang ipinanganak si Kristo bilang tao. Samantalang ang pare, 1,000 beses, walang hanggang na ibababa sa altar. At si Kristo raw, na makapangyarihang Diyos, sa English nga, the omnipotent God, Christ bows His head in humble obedience to the priest's command. Isip-isipin mo yan, Mr. Talibong. Ayan, may hirapan ka namang sumagot yan tingnan natin kung masasagot mo yan Ito kung tatawagin ko ito ay ano ito sa Palpakbuster, kung tawagin niya season 1, season 2. Ito naman season B. Ayan. Yung season A natapos na, season B ito. Tandaan mo yan mayroon pang C yan, C, D, ayan. Lalagyan ko mga alphabet. Bueno, siguro Mr. Talibong
lalo kang mahihilo pagka tinuloy-tuloy ko pa yung mga aral Katoliko. Yan ang dahilan bakit ako umalis sa Katoliko. Kaya po ako nag-Iglesia ni Cristo. Hindi po dahil sa maling akala, Mr. Talibong. Yung 158 countries, nag-Iglesia ni Cristo yan, dinoktrinahan yan. Sinubok, in-screen yan. Hindi yan sa maling akala. Ikaw ang maling-maling akala kasi naging Katoliko ka, sanggol, gatas pa lang ang walang alam, karamihan, at hindi karamihan, lahat ng Katoliko, puro dumadaan, sanggol pa, Katoliko na yan. Linuloko na, dinadaya na. Bueno, siguro, ang ganyan ng mga kaibigan at bago po napahaba na natin, siguro sapat na muna yan para hindi tayo masyadong umaba. Nais ko pong batiin muli itong mga mini-mission ko po, kailangan po talaga ito para maalala nila na sila ay talagang hindi ko nalilimutan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, Kumusta po kayo, kapatid na... unahin ko muna itong mga kapatid na mga bagong nakita ko. Hindi ko po kayo masa-shoutout lahat. Art Garing, kapatid na Art Garing, at saka si kapatid na Renato Tuyor, sa lokal po ng Rockingham, Australia. Si kapatid na Art Garing, lokal ng Batya, Bulacan South. Si kapatid na Gatos Nelson, lokal po ng Bantayan, district ng Cabancalan City. Kapatid na Jason Hermosa ng Bagong Silangan, district ng Quezon City. Joey Feliciano, at saka si kapatid na Justin Casiano, si Jemac, si Seiji Del Ferrio, Felix Tariao, Ronald Federico, Pax de Mesa, sa Purok, Kunsil lokal po ng Luzon, distrito ng Sentral. Yan po, mga kaibigan. At nais ko rin pong batiin din ang mga dating kasama ko sa media. Si Joey Dizon sa Radyo Agila, si Wing de la Puente sa Net 25, si Genesil Soberdiaga sa Net 25 din yan, si kapatid na Nelson Lubaw, si kapatid na Mean Corbera, si kapatid na Tonyeng Taberna, si Tony Taberna, si Anthony Taberna, kilala niyo po yan. At si kapatid na Jerry Baha, mga kasama ko dati yan. At saka si kapatid na Alma Angeles, si Charlie Kaloy Mangulamnan, kapatid na Eli Saludar, at ito namang iba, mga kasama ko po ito sa WPD Press Corps, si Benji Liwanag Jr., si Mer Laison, ang magsasakang reporter po, at saka bago ko malimutan, si Carix Cayano ng Target on Air dyan po sa DCME sa alas 3 at hanggang alas 4 ng hapon. At babatiin ko rin po itong mga mini-mission ko. Si Paul Makini, Billy, kumusta ka? Ingat po. Si Astor Sineta, si Nueme, si Mark, si Jonion Nebre, si Pati Carpio Sineta, si Vivian Baloy, si Arlen Asarcon sa Toronto, si Chona, si Neta Borja sa New York, sa Florida, USA po yan, si Susan Almonte, si Hayan Kiking at Jocelyn, si Alex Sineta, si Saldi Sineta, si Lily Sineta, si Ricardo Locsin, mga kaibigan, at saka ipi-play ko na yon, mga kaibigan. At saka sila Borja, yung pamilya Borja, si Rico King Borja, mga kaibigan. Yung Borja family, binabati ko po kayo sa New York. At saka yung lokal na bunga ko po sa Pulangi Albay, Pulangi Albay. Sila Kabong, sila Kajena. Kumusta po kayo? Ingat po kayo, mga kaibigan. At siguro,
Hanggang dyan na po mga kaibigan, at sa susunod ay yung iba naman sisikapin kong mabati. Bueno mga kaibigan, samahan po ninyo ako sa panalangin na sana ay wakasan na ng Panginoong Diyos ang pandemyang ito at isama rin natin sa ating panalangin ang ating tagapamahalang pangkalahatan, si Kapatid na Eduardo P. Manalo. At kasi po ipinananalangin tayo niyan na sana ay walang mahawa sa kanila, sa buong niyang pamilya, at manatili po ang patnubay ng Diyos na taglay ang kapangyarihan, karunungan mula sa Diyos, alang-alang po sa buong Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po.